Ang hangin sa loob ng maharlika, Glandier, ay hindi lamang pino, kundi may bigat din ng kayamanan at matinding pagpapahalaga sa sarili. Matatagpuan sa gitna ng makapigil, ininang tanawin ng Makati. Ang restaurant ay isang templo para sa mga piling mamamayan ng Maynila. Ang bawat sulok ay pinagplanuhan ng maingat, ang makintab na sahig na duwa sa mamahaling kahoy, ang mga kumikinang na chandelier na kristal na nagpapabanaad ng ginto sa bawat anggulo, at ang mga abstract na painting na nakasabit sa dingding na animoy nagkakahalaga ng isang angkan. Sa banayad na tugtog ng piano mula sa malaking grand piano sa sulok, ang mga bisita mga babaeng nakasuot ng mga designer gown at mga ginoong nakabihis ng mga pinong suit ay nag-uusap sa malumanay na tono. Ang kanilang mga tawa at bulong ay halos sa amoy ng masarap na pagkain at mamahaling alak. Sa gitna ng paraisong eksenang ito, naglakad si Joaquin Jux de la Cruz, isang anomalya. Nakasuot siya ng isang lumang shirt na kupas na ang kulay, lumang kaking pantalon na may ilang gusot, at isang pares ng tsinelas na halos kalas na ang strap. Ang kanyang likod ay may bit-bit na lumang backpack na telang halos walang kulay na rin. Ang kanyang buhok ay medyo gulo, at sa unang tingin, tila siya isang ordinaryong backpacker na nagkamali ng pasok. Nang magsalita siya, lumabas ang malambing na punto ng Visayan, nagdadagdag sa kanyang itsurang parang naligaw. Ang kanyang mga mata, bagaman tila nagtataka sa ganda ng paligid, ay may kakaibang kinang na hindi madaling basahin. Magandang gabi, sir, pati niya sa host na nagulat sa kanyang presensya. May bakante pa ho ba kayo? Hindi nagtagal. Lumabas si Elela Santiago, ang restaurant manager. Mahaba ang kanyang buhok. Suot ang isang itim na business suit na walang mansya, at ang kanyang mukha ay seryoso, tila pinitigilan ng ngiti sa lahat ng oras. Ang kanyang presensya ay nagpapahiwatig ng kanyang kapangyarihan at ang kawalan ng pasensya sa anumang bagay na hindi sumusunod sa pamantayan ng Maharlika's grandeur. Pasensya na po, sir. Simulan niya, ang kanyang tinig ay may halong lamig. Ang kanyang mga mata ay sinuri si Joaquin mula ulo hanggang paa. Mayroon po kaming dress code dito. Hindi po kayo maaaring pumasok ng ganyan ang suot. Ngunit si Joaquin, na tila hindi naapektuhan ng kanyang lamig, ay ngumiti. Naku, pasensya na po. Hindi ko po alam. Pero, nag-perform po ako kanina. Sa pangalan po ni De La Cruz. Alam niyang walang reservation. Ito ay isa lamang maliit na taktika. Nag-alinlangan si Elena. Kinapa niya ang kanyang tablet. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na nag-swipe. Walang De La Cruz, ngunit ang pagiging matiyaga at ang bahagyang pagtutol sa kanyang tono ay nagpaalala sa kanya ng mga tuntunin ng serbisyo. As least, nag-reserve. Sa huli, huminga siya ng malalim. Sige po. Sumunod po kayo sa akin. Pinala niya si Joaquin sa isang sulok na mesa, halos nakatago, sa likod ng isang haligi, sa tabi ng pintuan ng banyo ng kawani. Ang lamig at ang bahagyang amoy ng panlinis ay bumati sa kanya. Ngunit si Joaquin ay umupo ng walang reklamo, ang kanyang ngiti ay hindi nawala sa labi. Ang sumunod na lumapit sa kanyang mesa ay si Carlo, isang batang server na may bagong gupit at tila nagmamadaling makatapos ng shift. Ibinigay niya ang menu nang halos hindi tumitingin kay Joaquin. Nang tawagin ni Joaquin, nagkunwari si Carlo na hindi narinig. Makalipas ang ilang sandali, bumalik siya. Ang kanyang mukha ay may bakas ng pagkainit. Ano pong order ninyo, sir? Tanong niya, walang kabuhay. Buhay.
Ay, marami namang masasarap dito, no? Ani Jokoin, tinitingnan ng menu na puno ng mga Pranses na pangalan ng pagkain at mga presyong nakaka-ingalo. Ano po bang masarap na? Yung parang kinilaw. Yung simpleng isda lang po na may suka at sili. Biglang umisi si Carlo. Sir, maharlika, scanger po ito. Hindi po kami serve ng street food dito. Puro po kami, fine dining. Ito po, subukan nyo ang aming signature dish, ang Osin Symphony, may black truffle at gold flakes. Masarap po yan sigurado. Pukuin na dead cells miling. Ah, ganun pala. Sige, subukan ko yung kinilaw nyo na may twist. Nang dumating ang kanyang kinilaw, ito ay isang kakaibang sining. Ang hiwang isda ay ayos ng maayos sa isang kristal na plato, may mga palamuting halaman at bulaklak. Ngunit nang tikman niya, ang isda ay masyadong malamig, tila kinuha lang sa freezer. Ang pino at malinamnam na lasa ng sariwang isda ay nawala, napalitan ng pilit na lamig at ang hindi balansing asin ng kalamansi. Ang alak na inihatid ni Carlo na sinabi niyang angkop ay isang murang garital na hindi man lang bumagay sa lasa ng ulam. Sa gitna ng kanyang pagsubok sa kinilaw, biglang lumabas si Chef Mateo Reyes mula sa kusina. Si Chef Mateo ay isang henyo sa kusina, ngunit ang kanyang pagiging henyo ay nababalutan ng kayabangan na halos sumisira sa kanyang talento. Nakasuot siya ng isang makintab na puting chest jacket. Ang kanyang matatalim na mata ay nagpapatunay sa kanyang pagiging dominante. Ang kanyang tingin ay agad na nahagip si Jokoy ng kakaibang bisita na nagpahilap sa kanyang mga kawani. Hindi man lang siya abala na batihin si Jokoy. Lumapit siya ng diretso sa mesa at sa harap ng lahat ng naroroon kabilang ang mga bisita at kawani ay sadyang nilakasan ang kanyang tinid. Carlo, tawag niya, na halos sigaw. Ano pa ang ginagawa mo sa mesa na yan? Ang ganitong uri ng customer ay walang lasa. Sinisira lang ang ambience. Huwag mong sayangin ang oras mo sa mga taong hindi karapat. Dapat na tamasahin ang sining natin. Sinulyapan niya si Jokoy nang may paghamak sa kanyang mga mata. Isang tingin na nagpaparamdam na siya ay mas mababa kaysa sa dumi sa ilalim ng kanyang sapatos. Pagkatapos, tumalikod siya, naglakad pabalik sa kusina, na tila tapos na ang usapan. Ngunit nang sandaling tumalikod si Chef Maito, isang kaganapan ang nangyari na nagpabago sa buong kapaligiran. Lahat ng telepono sa restaurant, kasama na ang kay Chef Maito at Elena ay sabay na vibrate. Isang pulang pop-up notification ang lumitaw sa bawat screen. Ang liyan na kritiko ay live. Sa telepono ni Chef Maito, nakita niya ang kanyang sariling mukha, ang mismong mukha na kakatalikod lang niya, na may ekspresyon ng paghamak kay Jokoy. Ang video ay malinaw, ang bawat salita niya ay narinig. Walang pagkalimot. Si Jokoy, na kanina'y tila isang inosenteng backpacker, ay dahang itinaas ang kanyang telepono. Ang kanyang mga mata, na kanina'y tila nagtataka, ay ngayon ay matatalin. Puno ng desisyon, at direktang nakatingin sa nakatulalang si Chef Maito. Ang kanyang ngiti ay nanatili, ngunit ngayon ay may halong lamig. Ang kwentong ito ay nilikha ni Inday Andrea. Huwag kopyahin o gamitin muli ang audio o kwentong ito upang matiyak ang karapatang ari. Maligayang pagdating, mga Ginoo, at binibini sa isang live na pagsusuri mula sa Maharlika's Grandeur. Ani Jokoy, ang kanyang tinig ay kalmado, malinaw, at walang bahid ng takot o pag-aalilangan.
Ang punto ng disayan ay nawala na, napalitan ng isang formal at makapangyarihang Tagalog. Ako po si ang lihim na kritiko. Nagulat ang lahat. Ang bawat bulong may namatay. Ang tunog ng piano ay huminto. Ang mga mata ay nakatutok kay Joko Ring. Hindi aksaya ng panahon si Joko Ring. Una, ang kinilaw. Isang twist na halos hindi na kinilala ang sarili. Masyadong malamig, nawala ang natural na lasa ng isda, at ang balanse ng asin ay tila nagmamadali. Ang alak, sa kabilang banda, ay tila naligaw sa mesa ng isang Star Michelin na restaurant. Maya, ang isang Lacon Belly na sinasabing specialty ay inilabas. Lukuin, glansit, at ang Lacon Belly. Sobrang luto. Ang balat ay hindi na malutong at ang karne ay matigas. Ang salsa, masyadong matamis. Halos mawala na ang pait ng atay na dapat ay magpapabalanse sa lasa. Pagkatapos, ang kanyang tingin ay lumipat kay Elena na namumutla na. Ang serbisyo. Ang isang restaurant na ibinagmamalaki ang kanyang mga bituin ay dapat ding ipagmalaki ang kanyang pagtanggap. Ang pagmamaliit sa isang customer dahil lamang sa kanyang panlabas na anyo ay hindi profesional at higit sa lahat, hindi makatao. Ang kanyang tingin ay tumigas nang tumingin siya kay Carlo. At sa'yo, Ginoo? Ang pagtawanan, ang simpleng pagkain na bumubuhay sa ating bansa ay hindi lamang paghamak sa isang customer, kundi paghamak din sa ating sariling kultura at pamana. Sa huli, ang kanyang mga mata ay bumalik kay Chief Mateo na ngayon ay halos hindi na makahinga. At ikaw, Chief Mateo Reyes, ang iyong sining ay walang duda. Ngunit ang sining ng pagluluto ay dapat nanggagaling sa puso, mula sa paggalang sa sangkap at sa kumakain, hindi mula sa panghahamak. Ang paraiso ng 3 bituin na ito, ngayon, ay dapat lamang sa isang bituin. Nang matapos siya, ang kanyang telepono ay nag-flash ng isa pang notification. Ang kanyang detalyadong pagsusuri na pinamagatang treat na hindi sa titin ng 3 sao. Nilangki yunat ang isang-isa, star na karanasan sa 3, star na paraiso, kung saan nilamon ng kayabangan ng lasap, ay post na sa kanyang blog, kumpleto sa video footage na hindi madala. Ang mukha ni Chef Mateo at Elena ay namumutla. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga tingin ay lumipat mula kay Joko Ring patungo sa mga kawani ng restaurant. Ang isang backpacker na naligaw ay naging isang hukom na naglatag ng hatol, at ang kanyang hatol ay alog sa pundasyon ng mahalikas Gandir. Sa isang tisap, mata, ang kalmado at mala, para isang restarawan ay naging isang eksena ng kaguluhan, isang dramatikong pagbagsak ng kayabangan sa harap ng katotohanan. Ilang araw pagkatapos ng pagsabog sa mahalikas Gandir, ang mundo ng culinary sa Maynila ay tila binagyo ng isang malakas na bagyo. Ang balita ay kumalat ng mas mabilis pa sa apoy sa tuyong dahon, naging headline sa mga diaryo. Usapan sa telebisyon, at pinakamainit na paksa sa social media. Ang mahalikas Gandir, ang ditingkado, Star Michelin na templo ng pagkain, ay nawalan ang lahat ng bituin sa loob lamang ng 24 oras. Isang kahiyang pagbagsak na walang sinuman ang akala na posible sa isang institusyong kasing tayog nito. Ang pangalan ni ang lihim na kritiko ay nasa bawat labi. Para sa marami, lalo na sa mga maliliit na negosyante, mga may-ari ng karinderiya, at mga nagluluto ng simpleng pagkain.
Siya ay isang bayani ang tinig ng mga walang boses, ang nagbunyag sa mapagkunwaring mundo ng finding. Sila ang mga nagkomento ng tama lang yan. Buti niya sa kanila. Dapat matuto silang gumalang sa lahat ng customer. Sa kabilang banda, ang mga nasa itaas na bahagi ng lipunan. Ang mga matatas na chef na nakasanayan na ang pagiging idolo. At ang mga konserbatibong kritiko ay mariing kinundi na siya bilang isang maninila. Walang alam sa tunay na sining ng fine dining o isang inditero. Ang kanyang pagkakakilalan ay naging misteryo na gustong malaman ng lahat. Sino ang tao sa likod ng maskara na ito na naglakas, loob na hamunin ng isang imperyo? Ang debate ay nagpatuloy, mainit at naingay, sa bawat sulok ng bansa. Ngunit sa gitna ng lahat ng kaguruhang ito, si Joaquin Jiwax de la Cruz ay nagbalik sa kanyang simpleng buhay sa Tondo. Ang kanyang mundo ay malayo sa kumikinang na Makati at sa mapagkunwaring kayamanan. Dito sa Tondo, ang buhay ay totoo, maingay, at puno ng kwey. Ang amoy ng sariwang isda, piniritong bawang, at kinitilom na kanin ay halo sa usok ng mga sasakyan at sa mga tawanan ng mga bata. Ang mga tunog ng jeepney na nagdaraan, ang hiyawan ng mga tindera sa palengke na naglalako ng kanilang paninda at ang musika mula sa bawat bahay ay bumubuo ng isang simponya na pamilya at nakapagpapayapa pa kay Jokoy. Ito ang kanyang mundo, ang kanyang tahanan, at ang kanyang kaluluwa. Kung gusto mong makinig sa mga kwentong nilikha ni Inday Andrea, mag-comment lang po. Hindi na siya si ang lihim na kritiko. Dito, siya ay si Joaquin, ang mapagkumbabang apo ni Lola Sonia, ang lalaking madalas makitang nagbubuhat ng sako ng bigas, naghihiwa ng gulay sa umaga, o naghuhugas ng pinggan sa kainan ni Lola Sonia. Ang kalendarya ni Lola Sonia ay hindi isang mamahaling restaurant. Ito ay isang maliit na espasyo sa tabi ng kalsada, may 5 mesang kahoy na laging malinis at matibay, at isang lutuan na laging may kumahalim po yung usok na nagdadala ng amoy ng sariwang luto. Ang mga pader ay kulay dilaw na kupas na, may nakasabit na mga lumang larawan ng pamilya at isang kalendaryo na may larawan ni San Lorenzo Lux. Ngunit para sa mga taga-Tondo, ito ay higit pa sa isang kainan. Ito ay tahanan, isang puntahan, kung saan ang bawat customer ay tila pamilya, at ang bawat pagkain ay niluto na may pagmamahal. Lola Sonia. Siya ang sentro ng mundong ito ni Joaquin. Isang babaeng may kulubot na sa balat, ngunit may kinang pa rin sa kanyang mga mata, na sumasalamin sa kanyang pagiging maligaya at mapagmahal. Ang kanyang mga kamay, bagaman may marka na ng panahon at ng maraming taon ng pagluluto, ay malambot at puno ng pagmamahal. Ang kanyang ngiti ay nakakahawa at ang bawat kwento niya ay laging may aral. Hindi lang siya nagluluto ng pagkain. Siya ay nagluluto ng kasaysayan, ng alaala, at ng pagmamahal. Ang kanyang adobo ay sikat sa perpektong balanse ng asin at alat. Ang sinigang niya ay may tamang asin na nagpapainit ng tiyan at nakakapagpasiga ng kaluluwa. At ang kare niya ay malinamnam na nakapagpapagaan ng loob. Lahat ng ito ay gawa sa kamay, gamit ang mga sariwang sangkap mula sa lokal na palengke, pinipili ng may pag-iingat at kaalaman. Madalas sabihin ni Lola Sonia kay Joaquin, habang naghihiwa sila ng sibuyas o nagbabalat ng patatas, Joaquin, tandaan mo, ang pinakamasarap na pagkain ay hindi yung pinakamahal o yung may pinakamaraming palamuti. Ito ay yung niluto ng buong puso, yung may pagmamahal sa bawat sangkap at yung ibinahagi mo sa mga mahal mo sa buhay. Ang pagkain ay parang buhay natin.
Simple lang dapat, pero puno ng pag-ibig. Ang mga salitang ito ay humulma kay Joko In, hindi lamang bilang isang chef, kundi bilang isang tao. Ito ang rason kung bakit niya kinasusuklaman ng kaplastikan at kayabangan sa mundo ng fine dining. Para sa kanya, ang pagkain ay pag-ibig, hindi isang status symbol o isang sining na ipinagyayabang. Sa kabila ng pagiging sikat ng karinderya, sa kanilang komunidad, nahihirapan ang kainan ni Lola Sonia. Ang renta, sa Tondo, ay patuloy na tumataas ng walang humpay, at ang pagdami ng mga modernong fast food chains at mga convenience stores na aalok ng mas mabilis at mas murang opsyon ay nagiging dahilan upang mabawasan ng mga batang customer. Kung hindi agad makahanap ng solusyon, baka tuluyan silang magsara. Ito ang malaking pasanin sa dibdib ni Joko In. Gabi-gabi, bago siya matulog, iniisip niya kung paano niya matutulungan si Lola Sonia. Ang lihim na kritiko ay walang kapangyarihan sa laban na ito. Taning si Joko In de la Cruz lang ang kayang lumaban para sa karinderya na bumuhay sa kanya. Isang hapon, habang abala si Joko In sa paglilinis ng mesa, isang babae ang pumasok sa karinderya. Siya si Surfer Ramirez. Magkapareho sila ng edad ni Joko In, at magkaibigan na sila simula pa noong bata. Nakasuot siya ng simpleng jeans at shirt, ngunit ang kanyang mga mata ay matatalas at puno ng kuryosidad, isang tanda ng pagiging estudyante niya ng journalism. May bitbit siyang isang bag na puno ng mga libro at isang laptop. Luwaks, bati niya, may ngiti sa labi, ngunit may bakas ng pag-aalala sa kanyang boses. Kamusta ka? Ang init ng ulo ng mga tao sa labas, alam mo ba? Ang daming naghahanap ng ang lihim na kritiko, ininitiet ni Sofia ang beso sa Lola Sonia at kumuha ng isang plato ng lumpiang Shanghai mula sa counter na tila na sa sariling bahay. Siya ang isa sa iilan, maliban sa mga yumaong magulang ni Joko In na nakakaalam ng kanyang lihim na pagkakakilanlan bilang ang lihim na kritiko. Siya rin ang tumutulong sa kanya sa pag-edit ng kanyang mga post, sa paghahanap ng impormasyon, at sa pagpapanatili ng anonymity ng kanyang blog. Sila ang magkatuwang sa bawat pagsubok, ang kanyang utak at ang kanyang anino. Okay lang ako, sos, sagot ni Joko In. Pilit nang ngumiti habang pinugpunasan ng lamesa. Pero totoo ka. Parang apoy ang bawat komento. Hindi ko akalain na ganito kalaki ang magiging epekto. Umupo si Sofia sa katapat na mesa. Ang kanyang tingin ay seryoso na ngayon. Pepekto. Dux, ang maharlikas grandeur. Pagsak na, wala na silang bituin. Naglabas ng statement si Chef Maito, puro palusot. Pero halata ang galit. Pero ang tao, alam mo ba? Lahat ng restaurant sa Manila, halos lahat ng fine dining, nag-iisip na ngayon. Ang lihim na kritiko. Ang bawat post mo, parang bomba na sumabog. Ang daming restaurant na ngayon, train ulit sa staff nila, nagre-revisa ng menu. Pero shucks, hindi ka ba aalala? Pumuntong. Hininga si Joko In. Ang kanyang tingin ay lumipad sa labas ng karinderya sa maingay na kalinang Tondo. Siyempre. Pero, ano pa ang magagawa ko? Hindi ko kayang manahimik habang nakikita kong nawawala ang tunay na halaga ng pagkain. Ang maharlika, grandeur ay simbolo lang, ang mas malaking problema. Ang kayabangan. Ang pagmamataas. Ang paglimot sa puso ng pagluluto. Kailangan may magsalita. Alam ko, sabi ni Sofia, naglabas ng kanyang laptop. Pero ngayon, marami na ang naghahanap sa'yo. Hindi lang mga kritiko o mga fans. Maraming gustong malaman
kung sino ka. Ang mga kaaway mo, jokes, hindi ka nila hahayaan na lang. Naglipa na ang mga balita na may gantimpala para sa sinumang makakapagbunyag ng iyong identity. Ingat ka. Pakahanapin ka pa nila sa tondo. Kailangan nating maging doble. Ingat. Tumingin si Jokoin sa paligid ng karinderya, sa mga kumakain na masayang nagkukulitan, sa amoy ng tinulang manok na niluluto ni Lola Sonia, sa larawan ng kanyang mga magulang na nakasabit sa dingding na may mga ngiti ng pagmamahal. Dito, sa simpleng mundong ito, siya ay totoo. Dito, ang pagkain ay hindi lang pampabusog, kundi pampasaya, pampagaling, at isa ng pamilya. Ang pagiging ng lihim na kritiko ay isang tungkulin, isang krusada para sa katotohanan. Ngunit ang pagiging Jokoin de la Cruz ay ang kanyang buhay, ang kanyang pagkatao, ang kanyang pinagmulan. At alam niya, ang dalawang mundong ito, bagaman magkaiba sa anyo, ay pinagdugtong ng isang bagay, ang matinding ibig sa tunay na lasa at puso ng pagkain. Ang hamon, ngayon, ay kung paano niya mapoprotektahan ang mundong ito, ang kanyang lola, at ang kanyang sarili, mula sa mga anino ng kanyang lihim na katauhan, habang patuloy na ipinaglalaban ang kanyang paniniwala. Hindi pa rin humuhuba ang ingay sa buong Maynila. Ang pagbagsak ng Maharlika Grandeur ay patuloy na naging sentro ng usapan, isang usok na hindi kayang palipasin ng alimang balita o iskandalo. Sa kapehan, sa mga opisina, sa mga terminal ng jeepney, at lalo na sa malawak na espasyo ng internet, ang pangalan ni ang lihim na kritiko ay binabanggit ng may halong paghanga, galit, at matinding kuryosidad. Para sa mga maliliit na negosyante, tulad ng mga nagtitinda ng kakanin sa bangkita, mga may arinang simpleng karinderya na araw na nagpapakahirap, at mga batang chef na nagsisimula pa lang sa kanilang pangarap na may dalang puro at dusilak na puso, si ang lihim na kritiko ay isang bayani. Isang tinig na naglakas, loob na hamunin ang sistema, na nagbunyag sa katotohanang matagal nang nakatago sa likod ng mga mamahaling hapag at formal na pananamit. Puti nga sa kanila, sigaw ng isang tindera ng isaw habang nagluluto. Akala nila, kung sino sila, akala nila sila lang ang may karapatang magluto, ang masarap. Isang group shot ng mga aspiring home cooks ay puno ng mga mensahe ng paghanga at suporta. Ang lihim na kritiko. Ikaw ang aming idolo, ipagpatuloy mo ang paglalantad sa mga hindi tapat sa sining ng pagluluto. Para sa kanila, siya ang Robin Hood ng culinary scene, ang nagtatanggol sa mga maliliit at nagpapakumbaba. Ngunit ang mundo ng elitista ay hindi natuwa. Sa mga eksklusibong club at sa mga villa sa Forbes Park, ang pangalan ni ang lihim na kritiko ay binabanggit ng may matinding pagkasuklan. Isang kilalang food critic, si Ginoong Rafael Palma, ay sumulat sa kanyang kulong. Ang tinatawag na ang lihim na kritiko ay walang iba kundi isang amateur na naglalayong sumira sa sining ng haute cuisine. Hindi niya naiintindihan ang dedikasyon, ang pagpupuyat, ang henyo na kinakailangan upang makalikha ng isang obra maestra. Siya ay isang maninira, isang inditero na walang respeto sa sinin at sa mga artistang nagtatago ng kanilang kaluluwa sa bawat plato. Ang mga head chef ng iba pang Michelin-starred restaurants ay organisa ng isang press conference, kinukondena ang malisyos atak sa industriya. Ang kanilang mensahe ay malinaw. Kailangang matuklasan ng tunay na pagkakakilanlan ng mga na ito at panagutin siya. Ang isang malaking gantimpala ay inialok na para sa sinumang makapagbunyag sa kanya. Ang mga matataas na chef, ang mga malayaman na nagmamay, alin ang mga restaurant, at maging ang ilang politiko
na may koneksyon sa industriya ay nagsimula ng kanilang sariling paghahanap. Sa gitna ng kaguluhang ito, si Chis Mateo Reyes ay lumabas sa publiko. Nakasuot siya ng isang mamahaling suit. Ang kanyang buhok ay maayos na suklay. Ngunit sa likod ng kanyang pormal na pananalita, may bahid ng pagkayamot at pilit na paghingi ng paumanhin. Tunay po akong humingi ng paumanhin sa anumang insidente na maaring nakasakit sa damdamin ng sinuman. Anya sa isang live na interview sa TV, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Ngunit nais ko ring bigyang diin na ang aming restaurant ay may mataas na pamantayan. Minsan, may mga individual na sadyang naglalayam sumira. Kami ay biktima ng isang setpod. Ang pahayag niya ay tila nagpapahiwatig na si ang lihim na kritiko ay isang manloloko. Sa likod ng kamera, si Mateo ay hindi na ang mapagmataas na chef. Siya ay galit, puno ng puot, at naghahanap ng paghihiganti. Ginamit niya ang lahat ng koneksyon niya sa industriya, umarkila ng private investigator, at gumugol ng maraming oras sa paghahanap ng anumang pahiwatig na magbubunyag sa pagkakakilala ng kritiko na sumira sa kanyang karera at pangalan. Hindi ko ahayaan na manalo ang walang mukhang duwag na yon. Bulong niya sa kanyang sarili, habang nakatitig sa monitor ng kanyang laptop na nakadisplay ang blog ni ang lihim na kritiko. Samantala, sa Tondo, ang kainan ni Lola Sonia ay nakaranas ng isang hindi inaasahang pagbabago. Matapos ang sunod na balita tungkol sa ang lihim na kritiko at ang kanyang pagtatanggol sa authentic food, maraming mamamahayag at blogger ang naghanap ng mga tunay na kainan. Ang kainan ni Lola Sonia, dahil sa kanyang matagal ng reputasyon at mga lumabas na maliliit na istorya sa komunidad, ay unting nakakuha ng atensyon. Isang linggo, matapos ang insidente sa Maharlikas, isang grupo ng mga blogger na may kamera ang pumasok sa karinderya, kumuha ng litrato ng adobo at sinigang at kinapanayam si Lola Sonia. Lola, ano po ang sikreto ng inyong lutuin? Tanong ng isang babaeng blogger habang nilalasap ang ka. Ngumiti si Lola Sonia. Walang sikreto, iya. Pagmamahal lang at sariwang sangkap at paggalang sa bawat butil ng bigas na ilalapag mo sa mesa. Ang kanyang mga sagot ay simple, puno ng karunungan at pagpapakumbaba. Ang karinderya ay nagsimulang dumami ang customer. Hindi lang mga taga, Tondo, kundi pati na rin ang mga galing sa malalayong lugar, naghahanap ng authentic experience. Ang kita ay bumuti, at ang bahagyang pagtaas ng mga benta ay nagbigay ng ginhawa kay Joaquin. Ngunit sa kabila ng dumaraming tao, si Lola Sonia ay nanatiling mapagpakumbaba. Hindi siya nagtaas ng presyo. Hindi siya nagbago ng menu. Pinananatili niya ang simpleng serbisyo at ang kalidad ng kanyang luto. Hindi tayo dapat magbago dahil lang sa dumaraming tao. Joaquin, paalala niya sa apo. Ang pinakamasarap na pagbabago ay ang pagpapanatili sa kung sino tayo. Ngunit sa likod ng mga bagong customer at mga papuri, may mga anino na nagtatago. Isang bagong puwersa ang pumasok sa eksena, ang Pangako Flavors, isang malaking korporasyon sa industriya ng pagkain na pinamumunuan ni Don Ricardo Alonso. Si Don Ricardo ay isang negosyanteng walang awa, matalino, at ambisyoso. Nakita niya ang kaguluhan sa industriya bilang isang gintong pagkakataon. Ang lihim na kritiko, bulong niya sa kanyang assistant habang nakatitig sa isang chart ng merkado. Isang malakas na tinig na nagpapahiwatig ng pagbabago. Kailangan natin siyang gawing atin o pahintuin. Gustong gamitin ni Don Ricardo si ang lihim
na kritiko bilang endorser ng kanyang revolusyon sa pagkain, isang kampanya na naggala yung kontrole ng market sa pamamagitan ng pagpapanggap na authentic at para sa masa. Kung hindi siya mapapasunod, kailangan siyang alisin sa eksena. Sumiklab ang interes ni Don Ricardo sa hindi pa nakikilalang kritiko. Ipinadala niya ang kanyang mga tauhan, mga matatalino at mapanlinlang na individual upang magsaliksik sa lahat ng posibleng anggulo. Naghanap sila ng mga patterns sa mga post ni ang lihim na kritiko, nag-imbestiga sa kanyang estilo ng pagsula at nagtanong sa mga lugar na malapit sa mga restaurant na kanyang kilitiko. Ang kanilang layunin ay malinaw. Puklasin ang pagkakakilala ng kritiko, hanapin ang kanyang mga kahinaan, at gamitin ito sa pabor ng pangako flowers. Si Jokoin at Sofia, sa kanilang pagiging masinop at mapagmasid, ay hindi nagpabaya. Ilang araw matapos ang pagdami ng mga bagong mukha sa pondo, may kakaiba silang napansin. Isang itim na sedan na may tinted windows, ang madalas na nakaparada sa sulok ng kalye, malapit sa kainan ni Lola Sonia. Hindi ito nakatayo ng matagal, ngunit laging naroon. Mga taong hindi nila kilala ang lakad sa palengke, tila naghahanap ng kung ano na may kakaibang sulyap sa karinderya. Minsan, may isang babae na nagtanong sa kapitbahay nila tungkol sa Joaquin de la Cruz, ang apo ni Lola Sonia, at kung ano raw ang kanyang hilig. Doks, hindi ko gusto ito, sabi ni Sofia isang gabi, habang edit sila ng isang draft para sa blog ni ang lihim na kritiko. Sa isang liblib na bahagi ng karinderya matapos magsara, may sumusunod sa atin. O ikaw? Pakiramdam ko, may nagmamanman. Hindi ito yung mga simpleng fans na naghahanap sa'yo. Iba ito. Mas may masamang intensyon. Tumingin si Jokoin sa labas ng bintana, sa dilim ng pondo. Ramdam niya ang lamig na biglang dumampi sa kanyang balat, hindi dahil sa hangin, kundi sa kaba. Ang mga anino na dati ay nasa mundo lang ng internet ay unti nang lumalapit sa kanyang personal na buhay. Ang karinderya ni Lola Sonia, ang kanyang sangnikaryo, ay tila unting napapalibutan ng panganib. Ang kanyang krusada para sa katotohanan ay may presyong kailangang bayaran, at ang presyong iyon ay maaring mas mataas kaysa sa inaasahan niya. Kailangan niyang maging mas maingat, mas matalino. Hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa lola niya at sa lahat ng pinaninindigan niya. Ang laban ay hindi pa tapos, sa katunayan, nagsisimula pa lang. Ang mga anino ng tondo ay tila mas humahaba at lumalalim, hindi lamang sa pisikal na espasyo, kundi maging sa loob ng isip ni Jokoin. Ang pagbabantay, na una ni bahagi lamang ng kanyang hinala, ay nagiging isang malinaw na katotohanan. Ang itim na sedan na hindi na nagtatago, kung minsan ay nagpaparking pamalapit sa kainan ni Lola Sonia, at ang mga taong may kakaibang tingin ay patuloy na naglalabasan sa paligid. Bawat huli ng cellphone, bawat pagbukas ng pinto, bawat bulong sa kalye, ay nagdadala ng bagong kaba. Ang presyo ng katotohanan ay hindi lamang pagod, kundi panganib din. Isang hapon, pagkatapos niyang tulungan si Lola Sonia sa paghahanda ng ginataang gulay, hinila siya ni Sofia sa isang sulok ng karinderya. Ang ekspresyon sa mukha ng kaibigan ay seryoso, halos walang buhay. May hawak siyang isang envelope, makapal, at eleganteng na may logo ng pangako flowers sa likod. Lox, ito na yun, bulong ni Sofia, ang boses ay halos hindi marinig. Ang alok ni Don Ricardo Alonso. Nanininig ang mga kamay ni Jokoin nang kunin niya ang sobre. Pumalik siya sa kusina, doon sa likod ng malaking kalderon ng sinigang, kung saan pakiramdam niya ay mas ligtas siya sa kanyang sariling mga iniisip.
Pinuksan niya ang sobre. Ang laman nito ay isang formal na liham, detalyado, at nakakasilaw. Aalok si Don Ricardo ng isang partnership kay ang lihim na kritiko, isang pangalan na ngayon ay may sariling buhay. Ang suhestyon ay simple, ngunit ang implikasyon ay napakalalim. Isang malaking halaga ng pera na sapat upang bilhin ang buong kainan ni Lola Sonia ay nakasulat sa kontrata. Hindi lamang sapat upang bayaran ang lumalaking renta at ayusin ang mga nasirang pader, kundi upang gawing modernong kagamitan ang buong kusina, palakihin ang espasyo at siguruhin ang isang komportableng buhay para kay Lola Sonia hanggang sa kanyang pagtanda. Hindi na niya kailangang magbuhat ng mabibigat. Hindi na niya kailangang mag-alala sa anumang problema sa pera. Maaari na siyang mamahinya, masaya at maligaya. Ngunit may kapalit. Malaki. Kailangang maging gabay si ang lihim na kritiko sa revolusyon sa pagkain ng pangakotlavors. Kailangang maging mukha ang boses. Magiging isang tagapagsalita, isang endorser. At higit sa lahat, kailangan niyang kritikin ang mga karibal ng pangako flowers, ilantad ang kanilang kahinaan, at itaas ang imahe ng mga produkto ni Don Ricardo. Sa madaling salita, magiging isang balarang kritiko. Isang pawn. New yung jog, ang kalooban ni Joaquin. Ang pera. Ang kaligtasan ni Lola Sonia. Ang pangarap niyang makita ang kanyang lola na nakapahinga na, malayo, sa pagod, at alalahanin. Ito ang pinakamalaking pagsubok sa kanyang buhay. Sa isang banda, ito ang sagot sa lahat ng problema nila sa pera. Ito ang pagkakataon na mailigtas ang karinderya, hindi lamang sa pagkalugi kundi pati na rin sa unting pagrimok ng mga tao sa mga tradisyonal na lutuin. Ito ay pagkakataon upang magkaroon ng mas malaking platform para sa mga tunay na pagkaing Pinoy. Ngunit sa kabilang banda, ito ay nangangahulugang pagtalikod sa lahat ng pinaniniwalaan niya. Ang lihim na kritiko ay isinilang mula sa pagnanais na ilantad ang katotohanan, ang pagiging tapat, ang pagpapahalaga sa puso ng pagluluto. Paano niya magagampanan ang tungkuling yon kung siya mismo ay magiging bahagi ng isang laro ng kapangyarihan at pera? Paano niya maipagtatanggol ang katotohanan kung ang kanyang mga salita ay babayaran ng isang korporasyon? Ang kanyang moralidad ay sumisigaw ng hindi, ngunit ang pag-ibig niya para kay Lola Sonia at ang takot na mawala ang karinderya ay bumubulong ng oo. Kinabukasan, habang namamalengke si Joaquin para kay Lola Sonia sa lumang palengke ng Tondo, dala ang bigat ng desisyon sa kanyang balikat, may nakita siyang pamilyar na mukha sa isang sulok kung saan nagtitinda ng sariwang isda at gulay ang mga magtasaka mula sa kalapit na probinsya. Nakita niya si Chef Mikey Reyes. Hindi na ito ang Matthew na nakita niya sa Maharlikas. Ang dating matikas na uniforme ng chef ay napalitan ng isang simpleng shirt at maong. Ang buhok niya ay hindi na ganoon ka ayos at may bahid ng pagod sa kanyang mukha. Wala na ang dating pagmamataas sa kanyang mga mata. Sa halip ay mayroong pagpapakumbaba. Isang kakaibang pagka-uhaw sa kaalaman. Tahimik na pinagmasdan ni Joaquin si Matthew. Usap si Matthew sa isang matandang babaeng nagtitinda ng talong at okra. Nagtatanong tungkol sa kung saan nanggaling ang mga gulay, kung paano ito itinatanim, at kung paano masisigurong sariwa. Sumunod si Matthew sa isang lalaking nagbebenta ng ginamos fermented fish pasty, at doon ay nakipag-usap siya ng mahaba. Tila interesado sa proseso ng paggawa at sa kwento ng pamilya ng nagtitinda. Wala siyang dalang cellphone, walang kamera. Tila walang kasama. Siya ay nag-iisa
Naghahanap ng isang bagay na matagal na niyang nawala. Para kay Jokoin, isang kakaibang damdamin ang umusbong. Hindi ito galit, hindi rin awa. Ito ay pagtatak. Ang taong minsang pinahiya niya sa harap ng publiko, ang taong nagtulak sa kanya upang ilantad ang katotohanan, ngayon ay tila naglalakad sa landas ng pagpapakumbaba. Naghahanap siya ng mga ugat, ng mga pinagmulan, ng mga kwento, sa likod ng mga simpleng sangkap na minsang kanyang minamaliit. May asa pa pala para sa mga katulad niya. Ang pagbabago ay posible. Ngunit sapat ba yon? Pagbalik ni Jokoin sa karinderya, nakita siya ni Lola Sonia na tahimik na nakaupo sa isang bangko, nakatitig sa kawalan. Ang matandang babae, sa kanyang simpleng karunungan, ay nakaramdam ng bigat sa puso ng kanyang apo. May bumabagabag ba sa'yo, apo? Anong nilulason niya habang nilalagyan siya ng isang baso ng kalamansi juice? Minsan, ang pinakamasarap na pagkain ay hindi lamang ang nagbibigay ng busog sa tiyan, kundi pati na rin sa puso. Umupo si Lola Sonia, sa tabi niya, ang kanyang mga kamay ay lumukot. Lukot na sa pagtatrabaho. Naalala ko noong bata pa ako. Simula ni Lola Sonia, ang kanyang tinig ay malumanay. May isang kapitbahay kami, si Aling Nena. Magaling siyang magluto, ang lain. Pero noong nagkaroon siya ng pagkakataong magtrabaho sa isang malaking hotel, inutusan siyang baguhin ang kanyang resete. Gawing mas refine daw, mas pang mayaman. Ginawa niya, pero nawala ang lasa. Nawala ang puso. Hindi na siya masaya. Pumalik din siya sa pagluluto ng laing niya sa bahay. Kahit mas maliit ang kita, mas masarap pa rin ang kanyang gawa. Tumingin si Lola Sonia sa mga mata ni Jokoin, puno ng ibig, at unawa. Ang tunay na yaman, Jokoin, patuloy niya, ay hindi nakikita sa kung gaano karaming pera ang mayroon ka, o kung gaano ka kasikat. Ito ay nasa puso mo, sa kung gaano ka katapat sa iyong sarili, sa kung gaano ka magmahal at magbahagi. Ang bawat butil ng bigas, bawat piraso ng gulay, bawat isda na inihahanda natin ito ay hindi lang pagkain. Ito ay kwento. Kwento ng pagod, kwento ng asa, kwento ng pagmamahal. Kailangan natin itong igalang. Naramdaman ni Jokoin ang bawat salita ni Lola Sonia. Ang mga ito ay hindi lamang payo, kundi isang paalala sa kanyang sariling prinsipyo, sa mga dahilan kung bakit niya sinimulan ang lahat. Ang pagtingin niya sa kontrata ni Don Ricardo ay nagbago. Ang mga numerong nagliliwanag ay tila nawalan ng ningning. Ang kaligtasan ni Lola Sonia ay mahalaga. Oo, ngunit mayroong paraan upang mailigtas siya ng hindi isinasakripisyo ang kanyang kaluluwa. Ang kanyang laban ay hindi lamang para sa karinderya, kundi para sa kaluluwa ng karinderya mismo. Ang desisyon ay hindi pa madali, ngunit ang direksyon ay unting lumilinaw. Kailangan niyang maging tapat sa puso ng pagluluto, sa puso ng kanyang lola at sa puso ng kanyang sarili. Ang dukatkak ay hindi mabibili ng anumang halaga ng salapi. Walang tulog si Joaquin. Ang kontrata mula sa Pangako Flowers ay nakalatal sa ibabaw ng lumang mesa sa kanyang silid, kasama ng isang papel na may listahan ng mga sangkap para sa araw na yon. Ang bawat numero sa kontrata ay tila sumisigaw ng isang pangako ng ginhawa, ng kaligtasan, para kay Lola Sonia. Ngunit ang bawat pangako ay may kalakip na kapalit. Isang tanikala na hahawak sa kanyang pagkatao, sa kanyang prinsipyo. Sa gitna ng dilim ng gabi, ang tinig ni Lola Sonia ay umaalinglawmaw sa kanyang isip. Ang tunay na yaman ay nasa puso mo, sa kung gaano kakatapat sa iyong sarili. Pagdating ng umaga,
Isang matibay na desisyon ang nabuo sa puso ni Doreen. Hindi siya susuko sa tukso. Hindi niya ipagpapalit ang puso para sa salapi. Hinanap niya si Sofia na aalala rin sa kanyang desisyon. Hindi ko gagawin. Sof, sabi ni Jokoin, matatag ang kanyang tinig. Hindi ako magiging kasangkapan nila. Hindi ito ang dahilan kung bakit ko naging ang lihim na kritiko. Nakaramdam si Sofia ng ginhawa. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Alam kong hindi mo gagawin, Joax. Hindi ka ganyan. Magkasama silang bumuo ng isang email. Mainat ang bawat salita. Magalang ngunit matigas ang mensahe. Ipinahayag ni ang lihim na kritiko na ang kanyang mga pagtatasa ay batay lamang sa katotohanan at tunay na pagmamahal sa pagkain. Hindi kailanman sa impluwensya ng pera o personal na interes. Ang kalayaan, ang kanyang panulat, ay hindi ipagbibili. Ilang minuto, pagkatapos maipadala ang email, tumunog ang telepono ni Sofia. Si Don Ricardo Alonso. Kahit sa kabilang linya, dama ni Sofia ang matinding galit ng negosyante. Ang boses nito ay parang kidlat na nagbabanta. Isang malaking pagkakamali ito, ang lihim na kritiko. Hindi mo ako kilala. Ang sinumang tumanggi sa akin ay magbabayad ng mahal. Ibinaba ni Sofia ang telepono. Patla ang kanyang mukha. Naintindihan ni Jokoin na ang laban ay hindi pa tapos. Sa katunayan, nagsisimula pa lang. Ngunit hindi nagpatinag si Jokoin. Ang pagtanggi sa pangako of lovers ay nagbigay sa kanya ng bagong inspirasyon, isang mas malinaw na direksyon. Hindi niya hahayaang malugi ang kainan ni Lola Sonia. Hindi niya hahayaang mawala ang diwa nito. Kung hindi sa pera, gagawin niya ito sa puso. Maghahanda tayo ng isang pista, Lola, sabi ni Jokoin sa isang hapon, habang nagkakape sila sa harap ng karinderya. Isang pista ng puso. Nagtataka si Lola Sonia. Pista ng puso. Ano yun? Apo. Ipinaliwanag ni Jokoin ang kanyang ideya. Isang araw ng bukas na kainan sa kainan ni Lola Sonia. Hindi lamang para sa kanilang mga regular na customer, kundi pati na rin para sa mga maliliit na negosyante ng pagkain, mga nagtitinda sa palengke, mga gumagawa ng mga tradisyon na nakakanin sa tondo. Isang pagtitipon upang ibahagi ang mga lutong bahay, ang mga kwento sa likod ng bawat sangkap, at ang tunay na diwa ng pagkaing Pilipino. Ang layunin ay hindi kumita, kundi ipagdiwang ang pagmamahal sa pagkain at ang pakikipagkapwa, tao. Sa una, aalala si Lola Sonia. Pero apo, wala tayong gaanong pera para diyan. At baka wala namang pumunta. Lola, ang pera ay hindi ang pinakamahalaga. Ang puso ang mahalaga, sagot ni Jokoin na inaalala ang mga sinabi ng Lola sa kanya. At pagdating sa pagkain, ang puso ay kumakalat ng kusa. Sa tulong ni Sofia, sinimulan nilang ayusin ang pista ng puso. Ginawa ni Sofia ang mga simpleng poster, ipinaskil sa mga kanto, at ipinamahagi sa mga kalapit na palengke at tindan. Ipinos din niya sa blog ni ang lihim na kritiko, hindi bilang isang promotional ad, kundi bilang isang paanyaya sa isang pagtitipon ng mga puso sa mundo ng pagkain. Siniguro niya na hindi ito direktang maiuugnay kay Jokoin, kundi isang edan na nagtatampok sa kainan ni Lola Sonia at sa mga halaga nito. Nagulat sila sa tugon. Maraming maliliit na chef, nagtitinda ng kakanin, gumagawa ng longganisa at nagluluto ng mga espesyal na ulam sa kanilang mga komunidad ang nagpahayag ng interes na sumali. Nakita nila sa pista ng puso
ang isang pagkakataon upang ibahagi ang kanilang talento at ang kanilang mga kwento, malayo sa mga formalidad at presyo ng kandinin. Ang mga kapitbahay ni Lola Sonia ay nag-aalok ng kanilang tulong. Ang iba ay sa paglilinis, ang iba ay sa paggawa ng mga palamuti mula sa dahon ng niyog, ang iba ay sa pagbabantay sa mga bata. Ang karinderya ay naging sentro ng isang bayanihan na nagpapakita ng tunay na diwa ng komunidad ng Pilipino. Kung gusto mong makinig sa mga kwentong nilikha ni Inday Andre, mag-comment lang po. Dumating ang araw ng pista ng puso. Ang tondo ay nabuhay sa kakaibang sigla. Ang kainan ni Lola Sonia ay nagliliwanag, hindi sa mamahaling ilaw, kundi sa init ng mga ilaw na nakasabit at sa ningning ng mga ngiti ng mga tao. Ang amoy ng adobo, sinigang, pinakbet, ginataang bilo, puto, at iba't ibang lutong bahay ay pumuno sa hangin, kasama ng tawanan at masayang usapan. Ang bawat sulok ng karinderya at maging ang kalye sa labas ay puno ng mga mesa kung saan ipinagmamalaki ang iba't ibang uri ng pagkaing Pilipino. Hindi ito isang kompetisyon, ito ay isang pagdiriwang. Si Lola Sonia, na nakasuot ng kanyang pinakamagandang apron, ay tuwa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Nagpapalitan siya ng mga kwento at tawa sa mga bisita at sa mga kapwa-chef. Si Jokoin, nakasama niya sa pagluluto ng kanilang sikat na kare. Kare ay nakaramdam ng kagalakan ng mas matindi pa sa anumang nakita niya mula sa mga Michelin star. Ito ang tunay na kayamanan na binanggit ng kanyang lola. Habang abala sila sa kainan, may isang figura ang tahimik na nakatayo sa dulo ng kalsada, malapit sa isang poste ng ilaw, pinagmamasta ng lahat. Si Chef Maitio Reyes. Nakasuot siya ng simpleng damit, hindi na ang dating mayabang na chef kundi isang ordinaryong tao na naghahanap ng kasagutan. Narinig niya ang tungkol sa pista ng puso mula sa mga balita sa radyo at sa mga kwento sa palengke. Ang ideya ng isang pagtitipon ng mga tunay na lutong bahay, ng isang pagdiriwang ng puso, ay umakit sa kanya. Pinagmamasdan niya ang bawat ngiti, bawat tawa, at ang simpleng kagalakan na dala ng bawat pagkain. Naalala niya ang kanyang sarili noong simula pa lang ng kanyang pagiging chef, ang kagalakan ng pagluluto, ang kasiyahang makita ang mga tao na nasiyahan sa kanyang pagkain. Ang lahat ng iyon ay nawala sa gitna ng paghahabol sa mga bituin at pagkilala. Matapos ang ilang sandali ng pagmamasid, dahang lumakad si Maitio patungo sa karinderya. Ang bawat hakbang ay mabigat. Tila may nagtutulak sa kanya at may pumipigil. Nakita siya ni Lola Sonia, napapalapit. Imbis na magalit o magtaka, isang ngiti ang sumalubong sa matandang babae. Matagal na tayong hindi nagkikita. Iyo, bati ni Lola Sonia, walang bahid ng galit. Tanging pagtanggap. Namula si Mateo. Lola Sonia. Ako po yung Mateo. Hindi niya naidugtong ang iba pa. Ang alaala ng kanyang pagmamataas ay sariwa pa sa kanyang isip. Narinig ko po ang tungkol sa pista. Gusto ko lang po sana makita. Halika, iyo. Sabi ni Lola Sonia. Tinapik ang makanting upuan sa tabi niya. Kumain ka. Dito ang bahay ng puso. Walang masama dito. Umupo si Mateo. Ibinigay ni Lola Sonia sa kanya ang isang mangkok ng sinigang na baboy, mainit at maasin. Habang kinakain niya ito, nakita ni Jokoin si Mateo. Nagulat siya, ngulit hindi niya ipinahalata. Pinagmasdan niya ang kanyang dating kalaban na ngayon ay nakaupo, kumakain ng tahimik. Ang kanyang mukha ay puno ng pagpapakumbaba.
Kailangan niyo po ba ng tulong? Tanong ni Matthew kay Lola Sonia pagtatapos niyang kumain. Ang boses ay mahina. Marunong po akong maghiwa, magbalat, o kahit ano po. Gusto ko lang po makatulong. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Lola Sonia. Siyempre naman, iyo. Maraming gulay ang kailangan hiwain sa likod. Sige, samahan mo ako. At doon, sa abalang kusina ng kainan ni Lola Sonia, ang dating datlo, Stan Michelin share na si Matthew Reyes ay nagsimulang maghiwa ng kangkong at toka sa tabi ng mga kapitbahay. Sa ilalim lang gabay ng isang matandang babaeng nagluluto ng puso. Nakaramdam siya ng isang kapayapaan na matagal na niyang hinahana. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian. Sa gitna ng kasiyahan, may mga kakaibang pangyayari ang naganap. Isang lalaki na nagpakilalang taga, sanitation office, ang biglang dumating. May kasamang 2 unipormadong tauhan. May natanggap po kaming anonymous tip tungkol sa di umano'y paglabag sa sanitation code dito sa inyong lugar. Sabi niya, ang kanyang tingin ay matalin. Direktang nakatuon kay Lola Sonia. Biglang namutla ang mukha ni Lola Sonia. Ngunit hindi naglaon ay nagsalita siya. Matatag ang kanyang boses. Sir, ang kainan ni Lola Sonia po ay malinis at ligtas. Bawat gulay, bawat karne ay sal. Hindi po kami nagpapabaya. Sinusuri ng lalaki ang bawat sulok, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kapintasan. Samantala, sa labas, 2 malaking lalaki na may kakaibang tingin ang nagsimulang gumawa ng ingay, itinutulak ang mga mesa at sinisira ang ambience. Lumabas si Joaquin upang harapin sila. Ngunit bago pa man initang sitwasyon, biglang nagtakbuhan ang mga kapitbahay. Ang Lola Sonia namin ay malinis, walang kalokohan dito, sigaw ng isang matanda. Ang pagkain niya ang pinakamasarap at pinakaligtas sa tondo. Sigaw ng isa pa. Nagtipon ang mga nagtitinda sa palengke, ang mga nagluto ng kanilang pagkain, at ang mga bisita nakaharap sa sanitation team at sa mga nanggugulo. Ipinagtanggol nila ang kainan ni Lola Sonia. Ang kanilang boses ay nagkakaisa, puno ng malasakit at pagmamahal. Si Sofia, mabilis na kumilos, ay kumuha ng kanyang telepono at nagsimulang mag-record. May karapatan po kaming malaman kung sino ang nagbigay ng tip na yan. Sabi niya sa opisyal ng sanitation, ang kanyang boses ay matatag. At bakit sa araw na ito, saksa ng puso, bigla kayong dumating? Napaatas ang opisyal. Ang presensya ng mga taong nagtatanggol sa karinderya at ang kamera ni Sofia ay nagpahirap sa kanyang trabaho. Ang mga nanggugulo ay kinompronta ng mga kalalakihan sa komunidad at sa huli ay tumakbo papalayo. Ang amoy ng sabutahe ay malinaw, galing kay Don Ricardo. Ngunit ang kanyang plano ay nabigo. Ang pista ng puso ay hindi nasira. Pagkos ang insidente ay mas nagpatibay sa ugnayan ng komunidad. Ipinakita nito na ang tunay na lakas ay hindi sa pera o kapangyarihan, kundi sa pagkakaisa at pagmamahal. Nagpatuloy ang pista, mas masigla pa kaysa dati. Si Mateo, na nakasaksi sa lahat, ay nakaramdam ng paghanga at kahihiyan. Nakita niya kung ano ang halaga ng isang komunidad na nagkakaisa at kung gaano kalalim ang pagmamahal sa pagluluto na nagmumula sa puso. Ang karanasan sa mahalika ay nagmulat sa kanyang mga mata, ngunit ang pista ng puso ang nagbukas sa kanyang puso. Ang paghihiwa ng gulay sa tabi ni Lola Sonia ay tila mas nakabuluhan kaysa sa anumang award na kanyang natanggap. Sa pagtatapos ng gabi, pagod, ngunit masaya si Joaquin.
Tumingin siya kay Lola Sonia, na nakangiti habang naglilinis ng mga mesa. Pagkatapos ay tumingin siya kay Mateo, na kasama pa rin nila, tahimik na tumutulong. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Ang agokakak ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa lahat ng mga pusong nagmamahal sa tunay na pagkain. Ito ang simula ng isang bagong kabanata. Isang kabanata ng pagbabago, pagpapatawad, at pagpapanumbalik. Ang halimuyak ng sariwang kape at sinangag ay bumati kay Jokoin kinabukasan. Isang pamilyar at nakapagpapatahimik na simula sa kabila ng gulo ng nakaraang gabi. Ang pista ng puso ay natapos, ngunit ang mga alingaw nito ay nagsisimula palang humugis sa kapalaralang tondo at ng buong mundo ng pagkain. Hindi pa natatapos ang umaga. Puno na ang social media at mga lokal na balita tungkol sa matagumpay na pagdiriwang sa kainan ni Lola Sonia. Ang mga larawan ng nagkakaisang komunidad, ang mga kwento ng pagkakaisa sa harap ng sabutahe, at ang matatag na paninindigan ni Lola Sonia ay mabilis na kumalat. Ang video ni Sofia, na nagpapakita ng pagtatangka ng sanitation team at mga nanggulo, ay nagbigay linaw sa anonymous tip na isa lamang paninira. Ang lihim na kritiko, sa pamamagitan ng kanyang blog, ay naglitala ng isang pahayag, hindi direktang tinutukoy si Don Ricardo, ngunit malinaw na pinupuri ang diwa ng pista at tinuliksa ang mga nagtatangkang sirain ng tunay na diwa ng pagkain para sa pansariling kapakinabangan. Ang pagtanggi ni ang lihim na kritiko sa pangakot Lavors ay muling nabanggit, nagpapatibay sa kanyang kredibilidad. Sa loob lamang ng ilang araw, ang kainan ni Lola Sonia ay naging isang pambansang simbolo. Ang mga taga, media, mga seryosong kritiko ng pagkain, at maging ang mga turista ay nagsimulang dumating, hindi para sa Michelin Star experience, kundi para sa puso na kanilang narinig. Ang adobo ni Lola Sonia, ang sinigang, at ang curry ay hindi na lamang pagkain. Ang mga ito ay mga kwento ng pag-asa, pagmamahal, at pagiging totoo. Hindi yumaman si Lola Sonia, ngunit ang kanyang karinderya ay laging puno, ang kanyang ngiti ay mas maliwanag pa, at ang kanyang diwa ay nagmingming. Hindi ko inaasahan ito, Apo, sabi ni Lola Sonia kay Jokoin. Habang nagtitingin sila sa isang dyaryo na may larawan niya sa harap ng kanyang karinderya. Ang gusto ko lang ay magluto ng masarap na pagkain. At iyan po, Lola, ang nagdala sa inyo dito, sagot ni Jokoin, ang kanyang puso ay puno ng pagmamalaki. Ngunit ang pista ng puso ay hindi lamang nagdala ng pagbabago sa kainan ni Lola Sonia. Ito rin ang naging simula ng tunay na pagbabago kay Chef Mateo Reyes. Kinabukasan pagkatapos ng pista, nakita si Mateo na naglilinis ng mga mesa, naguhugas ng pinggan, at tumutulong sa paghihiwa ng mga gulay, kasama ang iba pang mga kapitbahay. Walang bakas ng pagmamataas na minsan niyang ipinamalas. Ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng kapakumbabaan, isang uri ng kalmado na hindi pa niya naranasan. Ilang araw ang lumipas at tuluyan nang nagbitiw si Chef Mateo sa kanyang posisyon sa Maharlika, Grandeur. Sa isang simpleng pahayag sa media, inamin niya ang kanyang mga pagkakamali. Ako po ay humihingi ng kapatawaran sa lahat ng mga taong aking nasaktan, lalo na kay Lola Sonia at sa kanyang pamilya, at sa buong komunidad ng pagkain. Sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit taos, puso. Ang paghahabol ko sa pagkilala at pagiging perpekto ay nagpabulag sa akin sa tunay na diwa ng pagluluto. Ang pista ng puso ang nagbukas ng aking mga mata at puso. Kailangan kong bumalik sa simula. Matuto muli kung ano ang ibig sabihin ng pagluluto mula sa puso. Ang pahayag ni Mateo ay nagdulot ng halong reaksyon.
Ang iba ay pinuri ang kanyang pagpapakumbaba. Ang iba naman ay pinuna pa rin ang kanyang nakaa. Ngunit kay Joaquin, ang pagbabago ni Mateo ay totoo. Nakikita niya ito sa bawat kilos ni Mateo sa kalidra. Naging katuwang si Mateo ni Lola Sonia sa kusina. Hindi na ito naghahanap ng spotlight, naghahanap siya ng kapayapaan sa pagluluto ng simpleng adobo, paglililis ng mga talaba, at pagbabahagi ng kaalaman sa mga batang gustong matuto. Kailangan ko po talagang matuto muli, Lola, sabi ni Mateo kay Lola Sonia isang hapon habang naghahanda sila ng ginataang gulay. Ang mga recipe na itinuro po ninyo, ang mga kwento ng bawat sangkap, ito po ang tunay na kayamanan. Kung gusto mong makinig sa mga kwentong ni Inday Andrea, mag-comment lang po. Sa paglipas ng panahon, hindi lamang sa kainan ni Lola Sonia, tumulong si Mateo. Naglakbay siya sa iba't ibang probinsya. Bumisita sa mga maliliit na karinderya at kainan, nakikisalamuha sa mga lokal na chef, at muling natuklasan ang iba't ibang lasa at kwento ng Pilipinas. Ang kanyang paglalakbay ay naging inspirasyon para sa marami. Ang blog ni Joaquin, ang lihim na kritiko, ay lumago ng husto. Hindi na lamang ito isang platform para magbunyag ng katiwalian. Naging isang mapagkakatiwalaang boses ito na nagtatampok ng mga unsung heroes, ang Philippine cuisine, isang matandang babae na nagluluto ng pinakamasarap na longganisa sa isang liblib na bayan, isang pamilya na nagpapanatili ng tradisyonal na paggawa ng puto bongbong, o isang chef na gumagamit lamang ng mga lokal na sangkap para suportahan ang mga magsasaka. Ang kanyang mga review ay may mas matinding bigat na nagiging dahilan upang ang isang maliit na kainan ay biglang dumugin ng mga tao. Ang kapangyarihan mo ngayon ay mas malaki pa sa isang Michelin star, Jokes, sabi ni Sofia, abang binaghahanda nila ang susunod na blog post. Nababago mo ang buhay ng mga tao. Hindi ako, Soth. Ang mga kwento nila, sagot ni Joaquin, habang edit ng isang video ng isang bibingka maker. Ako lang ang tulay. Sa tulong ni Joaquin, ni Sofia, at ni Mateo, ang kainan ni Lola Sonia ay hindi lamang nakabangon, kundi umunlad. Ito ay hindi nagbago ng kanyang karaniwang itsura, na natili itong simple at mainit. Ngunit nagkaroon ito ng maliit na ekstensyon. Isang simpleng kusina ng pag-asa, kung saan itinuturo ni Lola Sonia at Mateo ang mga tradisyonal na resepe at ang mga halaga ng pagluluto sa mga kabataan mula sa tolo. Ito ay naging isang lugar kung saan ang mga binhi ng kaalaman at pagmamahal sa pagkain ay itinatanim. Sinisiguradong ang hating gato ng buhay ay mananatiling buhay para sa mga susunod na henerasyon. Samantala, ang Panacoflavors ni Don Ricardo Alonso ay dumanas ng matinding pagbagsak. Ang pagkabigo ng kanyang pagtatangka na sirain ang pista ng puso, kasama ang hindi direktang pagkalantad ng kanyang mga taktika sa negosyo, ay nagdulot ng matinding pagkawalan ng tiwala ng publiko. Ang mga balita tungkol sa kanyang pagtatangkang bumili kay ang lihim na kritiko ay lumabas, nagpapalala ng sitwasyon. Ang kanyang mga restaurant ay unting nawalan ng customer at ang kanyang reputasyon ay unting nasira. Ang pera at kapangyarihan ay hindi sapat upang labanan ang integridad at ang nagkakaisang puso ng komunidad. Ang kanyang imperyo ay hindi ganap na gumuho, ngunit ito ay napilitang mag-adjust, maging mas etikal o malugi. Ang mga binhi ng pagbabago na itinanim sa tisa ng puso ay nagsimulang mamulaklak. Ang industriya ng pagkain, bagaman dahan, ay nagsimulang magbago, mas naging mulat sa kahalagahan ng pagiging totoo, ng paggalang sa kultura, at ng pagpapahalaga sa puso ng bawat tiyak at kainan. Ang kwento ni ang lihim na kritiko
at ang diwa ng kainan ni Lola Sonia ay naging paalala na ang tunay na halaga ay hindi na sa mga bituin o sa presyo, kundi sa pagmamahal na inilalagay sa bawat pagkain at sa ngiti ng bawat kumakain. Ito ang pamana na ipinapasa, hindi lamang sa plato, kundi sa puso. 5 taon nang lumipas mula nang naganap ang pista ng puso. 5 taon na nagpabago sa kapalaran ng isang karinderya sa Tondo, sa buhay ng isang tahimik na kritiko at sa puso ng isang minsang mayabang na chef. Ang maingay na kali ng Tondo ay nanatili, ang amoy ng usok at sariwang simoy ng hangin. Dagat ay naroon pa rin, ngunit may kakaibang lambing na ngayon ang sumasalubong sa mga dumarayo. Si Lola Sonia, bagaman mas kumulubot na ang balat at mas mabagal na ang kilos, ay nagningning pa rin ng kagalakan. Ang kanyang mga mata, malinaw pa rin tulad ng pinakamataas na bituin sa gabi, ay sumasalamin sa kasiyahan sa bawat batang nakikita niyang natututo sa kanyang kusina ng pag-asa. Ang kainan ni Lola Sonia ay hindi lamang isang kalendarya, ito ay naging isang institution. Ang dating simpleng kainan ay lumawak ng kaunti, ngunit nanatili ang kaluluwa nito, ang malaking lamesa na puno ng mga putay, ang mga plastik na upuan, at ang mga pader na ngayon ay puno ng mga larawan ng mga bisita mula sa mga lokal na residente hanggang sa mga turista mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Ang mga manunulat mula sa mga prestihiyosong food magazine ay nagtatampok sa kanya bilang iisang Michelin Starred Heart sa Pilipinas, isang pamagat na hindi niya maintindihan ng lubusan, ngunit tinatanggap na may matamis ng ngiti. Ang kanyang adobo at sinigang ay naging mga pambansang yaman, at ang kanyang mga kwento ay naging bahagi ng mas malawak na narrative ng tunay na pagkaing Pilipino. Ang mahalaga lang ay busog sila at masaya, ang palaging sabi ni Lola Sonia, habang pinagmamasdan ang mga nagkakagulong bisita. Ang pagkain ay pagmamahal, apo. Iyan ang aking pamana. At ang pamanang iyon ay buong pagmamahal na pinayaman ni Juco. Siya pa rin si Jucoin de la Cruz, ang tahimik na apo ni Lola Sonia, ang lihim na kritiko na naging isang alamat. Ang kanyang blog ay lumago. Hindi na lamang ito isang platform para magbunyag ng mga pagkukulang. Siya ay naging isang food curator, isang salaysay ng mga kwentong nasa likod ng bawat pagkain, bawat kainan. Ang kanyang mga post ay hindi na lamang mga review. Ang mga ito ay mga ode sa mga onsong heroes ng Philippine cuisine, ang matandang bibingka maker sa isang liblib na probinsya, ang asawang nagpapanatili ng tradisyon ng tabliya sa kabundukan, ang mga mangingisdang naglalayag sa umaga para sa pinakasariwang huli. Nahanap ni Jucoin ang kanyang balance. Ang laban para sa katotohanan ay naroon pa rin. Ngunit ngayon ay may kasama ng mas matinding hangarin na ipagdiwang ang kagandahan, ang pagmamahal, at ang sining sa likod ng pagkain. Ang kanyang paglalakbay ay isang paghahanap para sa hatinggato ng buhay sa bawat sulok ng kapuluan, ang kakanyahan ng simpleng pagkain na nagpapakain, hindi lang sa tiyan, kundi pati na rin sa kaluluwa. Ang kanyang pagkakakilanlan ay nanatiling isang misteryo, isang anino na may malaking impluwensya, isang pangalan na bumubulong sa buong industriya ng pagkain, na nagpapaalala sa lahat na ang katapatan at puso ang tunay na nagpapalasa sa bawat puta. Isang hapon, habang edit ng video para sa kanyang blog tungkol sa isang Lacon maker sa Cebu, dumating si Sofia sa kanyang maliit na opisina sa likod ng kalendarya. Si Sofia Ramirez, ang kaibigan niya noong bata pa, ay isa ng respetadong mamamahayag na nakatuon sa mga kwentong panlipunan at pangkultura. Ang kanyang mga artikulo ay nakakuha ng maraming parangal, at ang kanyang matalas na isip at matatag na paninindigan ay nagtulak sa kanya sa tuktok ng kanyang propesyon.
Siya pa rin ang tanging nakakaalam ng sikreto ni Jokoin, ang kanyang gabay, ang kanyang taga-paalala. Ang dami mo na namang kwentong magaganda, Docs, sabi ni Sofia, habang tinitingnan ang kanyang ginagawa. Ang galing mo talagang makahanap ng mga hiyas. Ikaw, Lin, Sof, sagot ni Jokoin, ngumiti. Hindi ko magagawa ang lahat ng ito kung wala ka. Ikaw ang nagpapanatili sa akin na nakatapak sa lupa at ang nagpapaalala sa akin kung bakit ako nagsimula. Dahil sa puso, bulong ni Sofia, ang kanilang tinginan ay puno ng unawa. At dahil kay Lola, ang isa pang nagpatuloy sa pamanang iyon ay si Chief Matthew Reyes. Pagkatapos ng mga taon ng paglalakbay, ng aaral muli, ng paglilinis ng mga talaba sa kainan ni Lola Sonia, at ng pagpapawis sa mga mainit na kusina ng mga lokal na kainan, natagpuan ni Matthew ang kanyang sarili. Ang pagmamataas na minsang nagpabulag sa kanya ay napalitan ng kapakumbabaan at isang tunay na pagmamahal sa pagluluto. Sa isang tahimik na kalye, sa Malete, nagbukas siya ng sarili niyang maliit na kainan. Puso, puso at lasap. Ang puso, lasap ay isang pagpupugay sa mga tradisyon ng Pilipino. Ngunit may modernong turist na nagpapakita ng kanyang pagiging Pinonachek. Ang kanyang kinilaw ay may sariwang lapo mula sa lokal na mangingisda. Ang kanyang adobo ay may lihim na marinig na itinuro ni Lola Sonia, at ang kanyang car ay gawa sa peanut butter na manong giniling. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ay ang kanyang serbisyo. Bawat putahe ay inihanda na may paggalang sa sangkap at may buong puso para sa bawat customer. Hindi na niya hinahangad ang Michelin stars, ang ngiti, at ang taos. Pusong papuri ng kanyang mga bisita ang kanyang pinakamalaking gantimbala. Minsan, bumibisita si Jokin sa puso't lasap, nagpapanggap na isang regular na customer. Tahimik silang uusag ni Matthew tungkol sa mga bagong sangkap, sa mga kwento ng kanilang mga panauhin, at sa pagbabago ng industriya ng pagkain. Sa mga panahong iyon, si Matthew ay hindi pa rin nakakaalam na ang lihim na kritiko, ang taong nagpabagsak sa kanyang dating imperyo at naging susi sa kanyang pagbabago, ay nakaupo sa kanyang harapan, umiinom ng kape, at pinupuri ang kanyang pinakbet. Mayroong isang tahimik na pagkakaunawaan sa pagitan nila. Isang koneksyon na lampas sa mga pangalan at pagkakakilanlan na binuo sa pagmamahal, sa pagkain, at sa diwa ng Pilipino. Isang gabi, habang nakaupo sa ilalim ng ilaw ng fluorescent sa kanyang opisina, nagtapos si Jokin sa kanyang huling blog post para sa taon. Hindi ito isang review ng isang partikular na restaurant, kundi isang sanaysay, isang pagmumuni, ngunit sa kanyang paglalakbay. Sa huling 5 taon, nakita ko ang pagbabago. Nakita ko ang pagtaas ng mga bituin at ang pagbagsak ng mga imperyo. Ngunit ang pinakamalaking na natutunan ko, bilang isang ang lihim na kritiko at bilang Jokoin, ay ito: ang pagkain ay hindi lamang pampabusog ng tiyan. Ito ay isang kwento, ang kwento ng mga magsasaka na nagtanim, ng mga mangingisda na naglayag, ng mga lola na naluto ng mga resepe na ipinasa sa henerasyon. Ito ay kwento ng kultura, ng pagmamahal, at ng paggalang. Ang bawat butil ng kanin sa ating plato, bawat sangkap sa ating ulam, ay hating gato ng buhay, ang kakanyahan ng buhay mismo. Ito ay hindi lamang nagpapakain sa ating katawan, kundi pati na rin sa ating kaluluwa. Ito ang nagkukonekta sa atin, sa ating nakaraan, sa ating kasalukuyan, at sa ating kinabukasan. Ito ang nagbubuklod sa atin bilang mga tao, sa pamamagitan ng pinakatunay at pinakasimpleng lasa. Kaya sa tuwing kayo ay kumakain,
Alalahanin ninyo, hindi lamang kayo nagpapakan. Kayo ay nagpapahalaga, nagmamahal, at nagpapatuloy ng isang kwento na higit pa sa anumang Michelin star, anumang mataas na presyo. Kayo ay nagpaparamdam ng puso na siyang pinakamahalagang sangkap sa bawat putahe. At iyon, mga kaibigan, ang tunay na lasa ng buhay. Pinindot ni Joko ng publish. Ang ilaw sa kanyang monitor ay sumalamin sa kanyang mga mata na puno ng kapayapaan. Ang mga bininang pagbabago ay lumago at ang hating gato ng buhay ay patuloy na nagpapalusog sa puso at kaluluwa ng Pilipinas at ng mundo. Ang kwento ay nagtapos, ngunit ang lasa ay mananatili, matanis at totoo, magpakailanman.